Madulas yan, pre. Wala ako nga, wala ano. What's up mga katams? Now, naisip nyo ba na bumalik sa vintage era of the Philippines? Now, within these walls, ma-explore natin siya. Welcome to the old core of Manila, Intramuros. Founded way back in 1571 by Miguel Lopez de Legazpi. Naging sentro ito ng gobyerno at relihiyon noong panahon ng Kastila. Pero bakit nga ba ito itinayo? Ano ang mga pinagdadaanan nito at paano ito naging vibrant heritage site ngayon? Let's deep dive into history and explore. So bakit nga ba itinayo ang Intramuros noong 1571? Simple lang, for defense and control. Enclose ito ng sobrang kakapal na pader, gates at mga kuta katulad ng Fort Santiago para protektahan ang mga Kastila laban sa mga pirata at foreign invaders. Pero hindi lang ito basta militar base dahil malapit ito sa ilog at Look. Intramuros became the ultimate central point ng sikat na Manila-Acapulco galleon trade. Ibig sabihin, dito dumaan ang mga mamahaling goods linking Asia and the Americas. Of the vaccine in the inhabitants of the Philippines. Kahit paano marunong ako. At dahil dito, yung center of Manila, it is also the capital itself, which dito nagsisentro ang politics, ang education, and religion. And also, dito matatagpuan ang mga sites for that, which isa na dito yung Palacio de Gobernador. Meron din mga lumang simbahan tulad ng Manila Cathedral and San Agustin Church, which is nandito sa kabilang side. Ayan. Pero, ang pader na ito ay madami ding beses na basag. Ang buong akala natin, Kastila lang ang nandito. Pero noong 1762, ay pananday lang itong sinakop ng mga British. Pagdating naman ng Spanish-American War, alam niyo ba na nagkaroon pa ng mock Battle of Manila? Nagkunwari lang na naglaban ang Amerikano at Espanyol para sa US mag-surrender ang mga Kastila at hindi sa mga revolusyonaryong Pilipino. Fast forward sa World War II, especially inoccupy ng Japanese itong Manila, naging madilim yung kwento dito sa Intramuros, especially sa Fort Santiago, which ginamit ng Japanese secret police para i-torture yung mga preso doon. And ang pinakamasakit na part, nung Battle of Manila, halos masira na yung ibang simbahan dito or halos ma-flat na ang Intramuros. Sayang na sayang din kasi. And trivia, ang Recoletos Church, Lourdes, Santo Domingo, and Santo Ignacio ay tuluyan na nawala. Manila Cathedral siguro tuluyan na nawala noong 1945, pero however, meron pang mga buildings doon na ginamit for restoration, which as you can see right now, nandito pa din. And gaya ng totoong Pilipino, syempre Filipino pride, hindi sumusukong Intramuros. And after the war, itinayo ang Fort Santiago as a public park or heritage site. Not only that, alam nyo ba itong Manila Cathedral, it was built 8 times mula pa nung simula. And itong current version na to, nung itinayo noong 1958, pinagsamang old and new designs. At dahil sa pagbuo ng Intramuros Administration or IA, dahang-dahang na-restore, na-preserve at na-develop ang walled city para ma-enjoy natin lahat at ang mga susunod pang henerasyon. Sa mga heritage sites na ating pinalakay, alin sa mga ito ang sa tingin ninyo ay nangangailangan ng mas masusing pansin at preservation? Alin din dito ang una ninyong bibisitahin upang personal na ma-experience at masaksiyan ang ating kasaysayan? Ang Intramuros ay hindi lamang collection ng mga lumang bato, sirang simbahan, at magagandang pasyalan. It is a living reminder of our history, ang ating kasaysayan at ang mga pagsubok na pinagdaanan ng mga Pilipino. At kung paano tayo bumangon sa kabila ng mga giyera at kalamidad.
Right now, walking through these streets gives us a deeper understanding and appreciation of our culture. Kaya sana hindi lang natin tinitingnan bilang background ito sa ating My Day at TikTok, kundi isang pinakamahalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan. The walls of Intramuros ay hindi lang simpleng atraksyon. Bawat bato rito ay saksi sa mga sakripisyo at kwento ng ating mga ninuno. Kaya naman, ang hamon sa atin ngayon ay huwag gayaan mabaon sa limot ang kasaysayang ito. Kaya naman, if you love our little historic field trip today, huwag niyong kalimutan i-like, i-share ang video na ito sa inyong mga kaklase at mag-subscribe sa aming channel. Don't forget to hit that notification bell para laging updated sa mga sumusunod naming cultural adventures.